I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, mga beswa, sa mga OFW Pilipino, shout out sa inyo mga beswa. Mayroon tayong news dito, updates, agay. Ano yan? Basahin po natin guys ha. Iksain natin kasi marami ito. Magandang balita to mga kababayan. Under the Marcos administration, talaga naman hard work ang ating mga autoridad. Agay! Sabi ng BOC, in line with its enhanced enforcement measure against illegal importation, the Bureau of Customs, BOC, through the Port of Legazpi, ayan, sa Legazpi ito guys Enforcement and Security Service, has reinforced its collaboration with the partner law enforcement agency to safeguard public health and uphold the integrity of the textile industry. As a part of this effort, the BOC has taken custody of 45 bills of used clothing okay worth approximately 291,000 which were apprehended by the Philippine Coast Guard PCG through operation in Pasacao and Sorsogon. One day ago. Ayan guys, alam nyo kasi ang okay dapat naman kasi talaga kumpleto ang papel nyo. Nagbabayad kayo ng tax. Kasi guys, iba na ngayon ang ukay-ukay. Nagbabayad na sila ngayon ng tax, Hindi na pwede libre-libre yan. Ayan, sa Legazpi po yan. Titingnan natin yung ibang highlights. Mahaba ito guys. Kaya lang iniksian lang natin. Ayan, madami yan mga kababayan. Sino kayo may-ari niyan? Ibigay nyo na ng libre sa mga aita yan, mga kababayan. Ayan, Ugay. Ang tamad nyo kasi magbayad ng tax. Yan ang hirap sa inyo Pamigay na lang yan sa mga mahihirap, sa mga aita. Di sayang lang yung pera ninyo. Yung mga selling online na yan. Ay, sus nako. Well, anyway, eto pa mga kababayan. Ayan pa, mga bes. Ano po yan? Maganda ito guys. Napakaswerte ito. Maganda ito. Kung ano man ito mga kababayan, basahin po natin. Okay? Courtesy po ng BOC. Sabi dito guys, look, Bureau of Customs, ayan, which is ang BOC, Ninoy Aquino International Airport na successfully conducted a public action on January 24, 2024. January 24, 2024. Ngayon lang guys, pinalabas ito generating 362 1,500 million ba yan? Hindi ko alam guys in revenue. The action sold one lot win 100 pieces of assorted jewelry goes weighing 129.64 grams including 1.7 carats of diamond and 0.7 carats of other stone. OMG. Ngayon lang nila pinalabas guys. Tingnan nyo one day ago. Wow, grabe, ang tindi. Ang tagal, last year pa ito. Ngayon pa lang nila inilabas ito. Siguro, hinihintay siguro talaga yung pinaka-owner nito. Hindi sumipot, kaya ngayon na lang nila tinitingnan, ay pinopost. Alam nyo kung sa panahon ni Udas yan, wala na. Sigurado niya na tuloy-tuloy na yung hindi na pinopost yung ganito Pero sa Pangulong Marcos Jr. Walang yan. Hindi pwedeng itago-tago. Kailangan isupubliko at kumpiskahin. Public action conducted under the Customary Rescission and Tariff Act CMTA and Custom Administrative Order. CAO 03-2020 facilitated the disposal of seized, abandoned, and forfeited goods. Under the leadership of District Collector Attorney Yasmin Obelus Mapa, BOC na continues to enhance its reinforcement and disposal processes, contributing
to economic growth and national security. Oh, wow, social. Pwede naman ibibinta ng pamahalaan yan eh. No, yung pagbintahan di ilagay sa BSP na naman. 'Di ba? Correct me if I'm wrong, guys. O kaya sa treasury. So dahil dito mga kababayan, po ang kapalagayan nyo? Tingnan natin ang pinaka-highlight nito, okay? Ayan guys, ito pa. goes. Wow, social. Grabe, nagsasayang lang kayo ng ng ginto. Nagbayad na lang sana kayo ng tax. 'Di ba? Ayan, tuloy. Ang laking nawala sa may-ari nito, guys. Ay. Wow, ganda. Ayan Uy, nako, ginto. Siguro kung ibang administrasyon ngayon, wala na. 'Di ba? Sigurado 'yan. Bulsa. Hoy, nako, mabuti si Pangulong Marcos Jr. ang naging Pangulo ng Pilipinas. Ay, nako, ang dami talagang nakumpiska, sa kanyang pamumuno. Grabe, saludo naman tayo sa BOC, sa mga port, ayan, sa BOC na lahat, PNP, NBI, PDEA, tapos ang dami pa. My goodness. Talagang makikita mo dito yung pagtatrabaho nila. Talagang work hard talaga sila. Siyempre, yung pinuno, work hard masipag. So, dahil dito mga kababayan, eto pa. Ano yan? Kindi. Naku, kindi na may halong guys. May halong Mary Jane. Hindi kayo naloka. Ito. Basahin ko sa inyo bago yung highlights, okay? Mahaba ito pero sinashort natin kasi madami. At least, pinakita natin sa madlang people na ang Marcos administration na nagtatrabaho ng gusto ang bawat ahensya. Tulad ng yung Bureau of Custom na yan. Di ba? Sabi dito, reaffirming its commitment to President Ferdinand R. Marcos Jr. Directive to intensify efforts to combat smuggling and illegal drugs trafficking. The Bureau of Custom, which is ang BOC through the Port of Clark Custom Anti-Illegal Drugs Task Force, along with the Philippines National Police Aviation Security Group, Department of Justice, DOJ, the National Bureau of Investigation, which is an NBI, and local official from Barangay Dao, Mabalacat, Pampanga. Guys, 2.644 kilograms of high-grade marijuana or kus with an estimated value of 3,966,000. Naku, naloko na ako. So, yun guys, titingnan natin yung pinaka-highlights, okay? Ito. Goes. Parang ito guys, Parang tayo ng kalabaw na dry na. Diba? May kindi pa. Ito yung bang highlights, tinimbang, ayan, ayan guys, nga, parang tayo ng kalabaw yan, yung na-dry na ba? Mga candy yan. Agay. Ayan, kita nyo? Ayan, saludo naman tayo sa BOC guys. Sa mga autoridad, ayan. Kudos naman sa kanila, talagang nagtatrabaho sila ng mabuti, lalo na po yung namumuno dito si Commissioner Rubio, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, anyway, congratulations. Parang masasabi natin safe ang bansa ngayon under the Marcos administration. Hindi lang po yan mga kababayan, eto pa. Wow, nakita nyo yan? Yung nakikita ko, goes. Ang garang itong sasakyan na ito. Kanino kaya pa may-ari nito? Siguro mga kababayan, yung mga pyesa nito or tapos dito lang inasimbola sa Pilipinas. Anong po ang palagay nyo? Ayan 2/13/2025 kahapon. Nako, sinara. Ay, ang ganda naman ito mga kababayan. Ganda. Sana all mayaman. Dito lang siguro ina-assemble yan. Kasi hindi talaga makakapasok sa Bureau of Custom ito guys or sa port. Hindi talaga makapasok dahil mahigpit ang
ang ano ngayon ni ang utos ni Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo naman yan, no? Kaganda. Kaganda naman yan, no? Sino kayo may-ari nito, no? Ang mamahal nito. Luxury car ito, guys, eh. Oh, Ferrari. Oh, M goes. Oh, hoy. Oh, bili na kayo, mga bes. Baka ipa-subasta ito. Pwede, 'di ba? Oh, kikita na naman ng BOC nito. Ibibenta lang ito, no? Tapos ang mga pera itambak sa ano, sa kaba ng bayan. Wow, social. Ang gaganda ng mga ano, guys, oh, sasakyan. Yung mga car. Sana all. Ay, nako, kaganda naman ito. Ferrari pa talaga, oh. Ay, nako. Siguro kung panahon ni Judas ito, wala na. Tingnan nyo naman, guys, oh. Ito yung bagong brand nyo ba? Bagong model ng Ferrari. Wow, ang ganda naman ito. Magkano kay halaga nito, mga kababayan? Naloka ako, oh. Wow, may kabayo. Sa amin, guys, dito sa katabi namin, ang daming Ferrari nila. Oo, may Ferrari sila. Araw-araw pinapastol yung mga kabayo nila. Doon sa palayan, di kayo naloka. Doon sa bukid, oh, ito, maganda rin ito, oh. Hoy, Mercedes ito, guys, oh. Wow, ganda naman yan. Siguro pwedeng ibenta ito, no? Oy, ang ganda ng kulay, oh. Ganda, my favorite color yan. Siguro, guys, no? Sabi ko nga, hindi naman nakakapasok yan dito sa sa Bureau of Customs o saan man. Baka to, yung mga piyesa nito, dinala lang dito, no? Tapos dito na lang inasimbol. Ganda, no? Wow. Oh, tapos ibibenta. Sino kaya ang gustong magbumili nito? Siyempre, mayayaman. Oh, ayan si Commissioner Rubio, guys, oh. Talagang in-inspection niya. Uy, grabe, sir. Saludo ako, sir. Ay, kaganda naman talaga. Mapapasa na all ka talaga. Ganda ng sasakyan, no? Sino may gusto? Bako. Uy, ayan, oh. Uy. Ay, grabe. Ay, nasa isang warehouse ito, mga beswa. Antindi nyo, mga kababayan. Ang galing nyo talaga magpuslit. Kaya siguro pinuslit ito, mga bes. Ayaw talaga magbayad ng tax. Mahal yan. Mahal ang tax yan, eh. Mga luxury car yan, eh. Ay, kamahal yan. Mahina na yung isang 500,000 siguro, no? O, ito pa. Oh, ay, nako. Grabe, antindi nito. Oh, M goes. Oh, ayan, oh. In-inspect ni Commissioner Rubio. Nako. Ano kayang gagawin dito, no? Ng pamahalaan? Maring subasta ba? Ibibenta? Tapos, kailangan mayroong kaukulang papilis para hindi, para mayroong kompleto ang kanyang papel kung sino ang bibili. Nako, talaga naman. Malaki ang insurance nito, mga bis, ha? So, dahil dito, guys, basahin po natin para kompleto detalyado, okay? O, ayan, guys, BOC News Today. Astrag Giring, 1.4 billion. M goes. Ang laki nito, mga bis. Magkano halaga? 1.4 billion. Ay, nako. Worth of imported luxury vehicles, including Ferrari, Lamborghini, Maybach, and Maserati, were found in warehouse located in Pasay City and Parañaque City by an operation by the Bureau of Customs, which is ang BOC, agay, Custom Intelligence and Investigation Service, which is ang CIIS, on February 13, 2025. Kahapon ito, mga kababayan, antindi. Diyan lang pala sa Pasay. Paano ito nakapasok, guys? Yun nga, sabi natin, hindi nga buo, baka dito na in-assemble yan, kapalagayan nyo kaya? Tama ako? Hindi ko alam, mga kababayan. Napakahaba ito, guys, in-short natin, at least, no? Nakita natin, wow, nako, kaya ngayon, kinandado na. Well, hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ng pamahalaan dito. 1.4 billion, ang laki ito, guys, Ang mamahal nito, napakaswerte ang may-ari nito.
So dahil dito mga kababayan, yun mga bis, ito pa, nako po, talaga naman, grabe. Walang katapusan, hindi na uubos-ubos ang bawal na gamot na pumapasok sa bansa. Sabi ko sa inyo guys, matagal na ito. Panahon pa nung nakarang administrasyon. Okay. Ayan o. O yan. San banda yan mga beswa? O, February 13. At February 13, 2025. Drug pusher sinubukang suhulan ang pulis. Arestado. Agay. Sabi po ng NIT 25. Agay. So basahin po natin para kumpleto detalyado. Okay. O, maiksi lang ito guys ha. Dalawang suspect na sinubukang magpuslit ng 6.9 billion halaga ng shabu. Arestado sa Sirawang Checkpoint Turil, Davao City. Ay, sa Davao ito guys. Agay. Nandyan, sabi po ni Mr. Las Cañas, nandyan yung tsaka si Matubato at tsaka si Mr. yung mga ex-police guys, assure to, dyan daw ang protector ng mga drug lord. Ayan o, Davao City Turil, Davao City noong Pebrero 8. Agay. Habang nasa routine inspection ang pulisya, napansin nila ang isang brown na kahon sa sasakyan ng mga suspek. Nang tanungin, umiiwas ang mga suspek at sinubukang suhulan ng pulisya. Ay, nasa kustodiya na sila ng pulisya at maharap sa kaso ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Agay, sinubukan, biro nyo. Sabi ko sa inyo mga kababayan, under the Marcos administration, iba ng mga pulis ngayon, mahigpit ang direktiba ng Pangulo. Sabi ko nga, kung sa panahon ni Judas yan, wala na, lusot yan. Dyan pa mismo, tingnan nyo naman, mga bes, wala na, lusot yan. Di ba yung mga, hindi ko naman nila lahat, yung mga ibang pulis before, di ba, sangkot sa reward system. Ayan. See? Ay, nako, ewan ko na lang. But anyway, ano guys ang kapalagayan nyo? Ay, nako. Magkano? 6.9 billion OM goes. Talamak talaga din ang mga illegal na droga dyan sa bandang dyan, mga kababayan. Sabi nga ng dating mga pulis, dyan daw nakatira ang protector. So yun mga bes, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.